pagbabalik sa loob sa Diyos ay simula ng tunay na pagbabago. Kapatid, itong tema natin sa umagang to, sa aking pagdidevotion. Ito ang tema natin, ang pagbabalik sa loob sa Diyos at simula ng tunay na pagbabago. Yan. Mga kapatid, maraming tao ang malayo sa Diyos. Ang iba ay nasa simbahan, ngunit malayo ang puso. Ang iba ay dating masigasig, ngunit manlalamig sa panampalataya. Ngunit ang mabuting balita ay ito, ang Diyos ay laging handang tumanggap sa sinumang nagsisisi at bumalik sa Kanya. Hindi mahalaga kung gaano kalayo ang iyong nilalakbay. Ang biyaya ng Diyos ay dakila kaysa iyong nakaraan. Una, ang kasalanan ay naglalayo sa tao sa Diyos. Ang kasalanan ay hindi lamang maling gawa ito, ang dahilan kung bakit nawawala ang ating kapayapaan, kagalakan at malapit na ugnayan sa Diyos. Parang isang ilaw na itinanggal sa saksakan, maganda pa rin ang itong tignan, ngunit wala itong liwanag. Ganon din ang taong hiwalay sa Diyos. Kapatid, tandaan mo lagi, parang ilawan kapag tinanggal sa saksakan, wala nang liwanag. Ganon ang taong hiwalay sa Diyos. Kaya kapatid, tandaan natin, suriin ang iyong puso. Mayroon ba kasalanan na dapat pagsisihan? Huwag hayaang ito ang humadlang sa iyong relasyon sa Panginoon. Ang pagsisisi ay simula ng pagbabago. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang pag-iyak. Ito ay pagtalikod sa kasalanan at pagbabalik sa Diyos. Kapag mali ang direksyon ng isang biyahero, hindi sapat na aminin niyang mali siya. Ang kailangan niyang bumalik sa tamang daan. Ano ang dapat mong talikuran ngayon? Isuko ito sa Panginoon at magsimulang muli. Ang Diyos ay mapagmahal at handang magpatawad. Sa kwento ng alibughang anak, hindi inihintay ng ama na maging perfecto ang anak. Tinanggap niya ito ng may pagmamahal. Kaya kapatid, tandaan mo lagi, ang Diyos ay mabuti, tapat at di nagbabago. Tayo lang kapatid ang hindi tapat sa Panginoon. Kaya sa hamon ng buhay natin, pag ang Panginoon ang ating sinintro ng buhay natin, siya ang driver ng buhay natin, tinanggap natin siya na siya ang ating Savior, kapatid, babaguhin ng Diyos ang ating buhay, ang isipan at puso natin. Papalain tayo ng Panginoon sa punang kaya ating mga mahal sa buhay. Kaya kapatid, hindi masasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon sa pag-share ng salita ng Panginoon. Kailangan lang natin tuloy lang tayo sa pag-share ng salita ng Panginoon para masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Kaya kapatid, tanda mo lagi, God is good in all time. God is good. God bless you, kapatid.